agawan na yan sa reward. So, ano kaya talaga ang naging order Ano ba to? ni Oo. Torres, no, sa kanila, no? Ano ba to? Tanong lang ng mga kababayan natin, attorney, sila ba ay nag-uunahan doon sa reward money? Bakit sila nagkaganito? Para bang nag-aaway? Sabi ng mga kababayan natin, para bang nag-aaway itong mga otoridad, yung NBI at PNP sa paghahabol at nag-uunahan nga sa paghahabol dito sa mga subject ng arrest warrant. Ikaw naman, Jaded, tanungin mo sila, wag mo akong tanungin. Nagulat ako dito. Sobrang demonyo talaga nitong etong kung sino man na namumuno dito, kung sino man yung nag-uutos dito, napaka-demonyo. O, pasok ha, pasok. Tuloy. O, yan. O. Ginoong Pangulo, mayroon pong nanini. Oh, sandali. Bakit ano nangyari doon? Ba't na iba? Okay. Ito. Nagdulot ng matinding traffic sa labas ng KOJC compound dahil Bakit? yung mga NBI operatives hinarangan, no? Nagkaroon ng Ayan, checkpoint yung pulis, kapulisan sa Ay, NBI yan nakaputi. Nag-serve sila ng warrant of arrest sa loob ng KOJC. Paglabas nila, hinarang sila nitong mga pulis. Tingnan ninyo. nila. Pinigilan sila. Yan, nakikita po ninyo yung video na yan. Para bang may ginawang masama itong NBI at mismo sila ay binusisi ng mga kapulisan dyan mismo sa harap. Kita mo talaga mga nakaporma di ba? Talagang parang may plano kayo Ano to? Yan ba utos sa inyo ng kataas-taasan ninyo? Pagka may ratratin nyo, ganon? Sounds family Di ba sounds family? Sino nga ba yung kayo na lang magbanggit, makamadagdagan pa ako. Sino ba yon? Yung pulis? Opisyal? Sino yon? Hindi ako nagsabi. Sa malapit lang dyan sa compound ng KOJC kung saan after po yan ng pagsiserve ng warrant ng NBI. Ano kaya feeling nila isinakay dyan si Pastor Kibuloy para itakas? Tanga-tanga nito mga pulis na to, no? NBI Director, binaliwala mga bata mo. Papayag ka ba niyan? Ipagtanggol mo bata mo. Hindi, ipagtanggol mo bata mo. Ginaganyan ng mga pulis. Tangin ako sa inyo, kasuhan nyo yan. Hindi, alam mo ito, kasi tinatanong na iba, sino ba mas mataas, PNP o pulis? Wala namang mas mataas, wala namang hierarchy yan. Pero, ang pagka-research ko, tayo po ay nag-research po tayo. Hanggang doon na lang muna. Okay? Nag-research po tayo sa papaano nagsimula yung NBI na yan. Yan po ay ginawa noon dahil there was a time na hindi mapagkatiwalaan yung pulis. So, pinattern yan sa FBI. Pag national issue, pag mas malaki na yung issue, pag medyo quote-unquote kaduda-duda sa investigasyon na ginawa ng pulis, diyan ipapasok ang NBI. Okay? Pag medyo walang tiwala na sa kapulisan. Masakit, pero ganun talaga Hindi kasi yan, pinattern yan sa FBI, pero iba kasi yung classification ng FBI. Tandaan ninyo, merong mga, sa Amerika kasi, pinapaliwanag sa akin to Iba yung state police, iba pa yung police, iba pa yung sheriff, may ganun sila At iba pa yung Federal Bureau of Investigation. Ibig sabihin, nandun yun sa federal government. May ganun. Okay? Kasi ganun ang format ng Amerika Sa atin, hindi naman tayo ganun. Kaya nga, hindi to federal, hindi to FBI, National Bureau of Investigation to. Ibig sabihin, nationwide ika nga. Oo, meron pa sa kanya, may National Guard pa, Secret Service, ang dami sa kanila Sa atin, ano yan? Huwag yun nang anuhin. Malaki yan Pag hindi na, medyo naduda-duda na yung iba sa kapulisan at hindi na kinakaya, pinapasa sa NBI. Ganun po yan. So,
Yung director ng NBI, bakit ginanito yung bata mo? Ano, hindi, tandaan ninyo ha, antindi ng antindi ng kwalifikasyon para maging ahente ka ng NBI agent. Dalawa kasi yan. Okay? May CA, yung confidential agent. Hindi ko alam kung CA pa rin ang tawag nila ngayon eh. Pero may CA, yung mga CA, yan yung mga contractual lang. Marami yan. Okay? Depende kung sino naupo na director, maraming CA. Pero yung mga regular dyan, mga kailangan, abogado, o di kaya graduate ng CPA yun ang alam ko. So, ganun katindi yan. Yung mga organic na NBI agent, CPA or lawyer. So, mga usually dyan, matatalino talaga. Mga abogado, alam yung batas. Kaya ginawa yung NBI kasi marami sa pulis. Sorry to say pasensya na mga kapulisan. Minsan marami sa pulis hindi nila alam yung batas. Meron silang criminology, 'di ba, na subject 1 and 2 ba 'yun, something like that. Kasi tinanong ko din 'yan. Pero yung NBI, mantakin mo abogado. Malupit 'yan. Tapos babastusin lang ng ganito. Bakit? Nag-aagawan ba kayo sa reward? Tandaan ninyo hindi lang ito 10 million. Ang reward dito malupit, hindi lang 10 million. Tandaan nyo, magbibigay pa ang Amerika, may napabalita na may bibigay silang million. So, more or less, ang laki in peso. Attorney. Hindi ko na maintindihan kung anong order sa mga pulis niya. Abay, kung mainit ang ulo ng mga NBI at saka kung meron diyang isang mainit na ulo din pulis, baka nagkaputukan pa sila. Yun ang nakakaabala naman yan ng mga parehong ahensya ng batas, tagapagpatupad ng batas, magpapaputok laban sa isa't isa, no? Pero makikita nyo, Sabi nito, Banat Bay, diretso mo na. Pag hindi ka panipaniwalang ginawa ng PNP, dito pumapasok NBI at matagal ng kaaway ang PNP at NBI, matagal ng iringan nila. Correct. Pero kasi, wag naman po natin lahatin ng PNP. Okay, wag natin lahatin ng PNP. Marami rin naman pulis na matino. Ito lang, just to be fair. Ang usually talaga dyan yung mga nasa taas. Kasi yung mga nasa taas, may pangarap sa politik Yun ang problema. Pero marami namang matinong pulis. Marami kong kilalang pulis na pagka inutusan na hindi tama, hindi sumusunod Kasi sa kanila, tangina, iiwan nyo kami. Hindi, yan ang nangyayari dyan Utusan nila yung investigador. Tapos ang alam nilang mali yung investigador, alam niya na, tangina, illegal tong order na to. Hindi nila sinusunod. Hindi nila, bakit? Kasi alam nila yung boss nila, mawawala din. Huwag natin lahatin, lahat ng PNP, biyenan ko ay tiyuhin ko general, matino, Sabi ni Brother Traveler. Si Brother Traveler lang hindi matino. Gago! Ay, joke lang. Talay. Talagang aggressive yung pagharang nila dyan sa NBI. Ayan, talagang hinarangan. At mabuti na lang, hindi tinutukan. Dahil pag sila tinutukan, syempre, magdidepensa rin sa kanilang buhay yung mga NBI, no? Pero nakakabahala talaga. Tsaka magaling ang training na NBI. Hindi, walang biro ito. Pag pumutok yung mga yan, akala ninyo gaganyan-ganyan lang. Kasi wala naman yan sa haba ng baril Hindi, walang biro. Wala sa haba ng baril yan. Kahit mahaba baril mo, kung hindi ka naman tatama, hindi ka naman nagpa-practice, wala. Huwag niyong ginaganyan ng NBI kayong mga kapulisan natin dyan sa Davao. Kung anong order sa pulis dyan sa KOJC. Dahil kung talagang hahadlangan nila yung movements ng NBI, abay iba na yan. Kasi pareho sila magkakampi, bakit sila maghaharangan, di ba? So, ano yan? Agawan na yan sa reward. ano kaya talaga ang naging order Ano ba to? ni Torres sa kanila? No? Ano ba to? Tanong lang ng mga kababayan natin, attorney, sila ba ay nag-uunahan doon sa reward money? O Talagang naka-ready Pumunta kaya ako dyan, may dala-dala rin. Anong dala-dala mo? Saba. May ganun din ako. Ano yan? Saba. bakit sila nagkakaganito? Para bang nag-aaway? Sabi ng mga kababayan natin, para bang nag-aaway itong mga otoridad, yung NBI at PNP.
sa paghahabol at nag-uunahan nga sa paghahabol dito sa mga subject ng arrest warrant. Ikaw naman, Jade, tanungin mo sila, wag mo akong tanungin. Oo nga. Well, ito naman tanong talaga sa mga kababayan dahil biniberipika din natin, may mga nakakita na may nakatutok daw ng baril, mga ganung mga istorya. Pero yan po ay mga biniberipika pa natin. Hindi na natin Ayan talagang naka-ready tapos dito nga nakakapagtaka dyan. Ano to? Wala kayong alam? Hindi. Sorry NBI. Hindi ba kayo nakipag-cooperate sa PNP? Na magsuserve kayo ng warrant? Kasi nakita nyo doon? Pinakita yung humingi ng papel yung pulis pinakita nung NBI na meron silang mission order. tutok daw ng baril, mga ganung 'Di ba? Karapatan 'yan ng pulis din na malaman kung meron ba talaga kayong mission order. So ibig sabihin, the mere fact na hiningi ng pulis, ibig sabihin hindi nagpaalam ang NBI sa pulis. Hindi hindi pala yung word na nagpaalam, nag-coordinate. Okay? Kasi baka sabihin naman ng NBI na hindi kami dapat magpaalam. Hindi sila nag-coordinate with the police. Kasi if they did, hindi na huhihingi itong pulis ng papel. Unless stupid tong pulis at nagpaalam sa boss nila, yung boss naman nila walang kwenta, hindi sila in-inform. Tama, mali. So bakit sila humingi niyan? Isa lang ibig sabihin niyan. Tayo mga Pilipino, may karapatan tayong humingi ng mission order kung meron man silang igagawing misyon. Una yun. Pangalawa, bakit kaya ganito? Kasi yan ang tamang proseso. O bakit hindi nila sinabihan ng pulis? Alam mo, isang teorya ko dyan, may intel ang NBI na walang tiwala sila doon sa police on the ground. Hindi Tama mali. Bebilin Muñoz. Boss, salamat sa bana. Thank you very much lupit pala talaga mga taga-Amerika Grabe, akala ko hindi totoo yung sinasabi ni Boss Dada. Hindi di ba? Bakit kaya? Bakit kaya hindi nagpaalam sorry. Hindi nag-coordinate ang NBI sa kapulisan? Wala silang tiwala? mga istorya. Pero yan po ay mga biniberipika pa natin. Hindi na natin sinasabing ginawa ng kapulisan. Pero nakakabahala po itong ginawa ng kapulisan sa pagharang dyan po sa mga NBI agents, sa operatives na nagsagawa ng nagsilbi ng warrant dyan po sa KOJC. At tatantindan ng traffic talaga dyan po sa Davao City. Malapit po yan, sa harap po ng airport yan. Ang malinaw, ayan, hinarangan talaga yung NBI team at sinerch. So, kung ikaw ang NBI, kung mainitin Grabe, napatraffic sila ng todo dyan. ang ulo mo alam mo, kung ititrace mo ang history ng NBI, kinakailangan kasi may pulis na nagpupulis sa pulis at yun yung NBI. Kaya halos lahat ng mga krimen na akusado ay pulis, hindi iniiwan ang investigasyon yan sa kapwa pulis, kundi binibigay sa NBI. Pero ayan, makikita nyo, talagang tumayo sa harap ng sasakyan para hindi makagalaw. So ano naman ang ibig sabihin niya, Mabuti na lang, mahaba ang pasensya ng ating mga kapatid sa NBI, At siguro nagpakita rin ng mga IDs, nagpakita ng mission order, pero ayan, nakikita mo, hinaharangan talaga sila, So parang Baka aggressive yan, di ba? Akala nila, attorney, nahuli ng mga NBI yung subjects ng warrant. Di dapat, di matuwa na sila para blessed trabaho na sila, bakit sila haharang sa kalye na ganyan, So, ewan ko ba? Dapat siguro tanungin natin si Torres kung ano talagang order niya doon sa kanyang kapulisan. Pero nakikita mo ba, normal bang ganito? Yung parang NBI na mismo yan, haharangan ka ng pulis? Well, unang-una, dapat kasi yan, nagkaroon silang koordinasyon. Dahil ang NBI naman, warrant of arrest naman yan, hindi naman yan talaga kinakailangan na magkaroon ng leak, Dahil warrant of arrest naman yan, hindi gaya ng search warrant na minsan sinisikreto para nga hindi lumabas yung impormasyon at mawala yung hinahanap ng mga bagay-bagay, So, ito dapat siguro nagkaroon ng koordinasyon, lalong-lalo na, ang dami naman pulis dyan, So, obviously, dapat talagang nagpasabi sila na, huy, kami naman na magsusearch ng warrant at hindi naman exclusive. Kaya nga yan nga yung nakakapagtakay. Bakit walang koordinasyon? Boss, need talaga ng intercoordination ng other unit of law enforcement para maiwasan na misencounter. Correct naman kayo dyan.
Kaya nga nakakapagtaka. 'Di ba? Kaya nakakapagtaka bakit hindi nag-coordinate ng NBI. Hindi, isipin niyo mabuti. Dapat talaga may coordination kaya nga nagkakaputukan eh. 'Di ba naalala niyo nagkaroon ng putukan yung NBI at saka yung pulis? 'Di ba? Alam niyo kung bakit? Baka walang tiwala sa mga tulisan, sabi nga ni ni Brother Stabile, di ba? Siguro niisip ng hindi ko alam ayoko naman magsabi na ganito ang iniisip ng NBI. Kaya lang alam siguro nila yung kalakaran ng mga pulis diyan. Baka pag mag-coordinate pa sila, sumama pa sila, makigulo pa sila. Diba? Oh. ng pulis lang ang may kapangyarihan na mag-serve ng warrant, no? At saka panibagong tingin. Siyempre, iba yung tingin ng NBI, iba yung tingin ng pulis. Baka nga mayroong mga pinagtataguan ng mga lugar yan, di ba? So, mga laman nila. Pero nakakabahala po yan kung sa sariling hanay ng mga nagpapatupad ng batas, mga alagad ng batas, walang koordinasyon at mukhang nagkagirian pa. I think ang malinaw dito, bagamat walang tutukan, nagkagirian dahil talagang hinaharang yung paggagalaw ng mga sasakyan ng ating mga NBI. Ay, grabe. Pilit Ay. Walang wag niya. Ito naman, dilipat ka agad, parang tanga eh. Ay, nako. Grabe, no? Malupit talaga itong nangyayari sa Pilipinas. No? Dito magtataka ka talaga eh, na bakit ganito ang nangyayari sa atin. No? Meron talaga, may something. Kaya nga, yung sinasabi nila na praning lang daw ang mga taga-KOJC, kapraningan pa ba yan? Hindi, isipin nyo kapraningan pa ba yan na kayo ngang mga law enforcer, hindi kayo nagko-coordinate sa isa't isa. At pareho kayong atat makakuha si Pastor Kibuloy at iba pang mga kasamahan niya. May something na dyan. Hindi mo pa pwedeng sabihin, kaya pahiya na naman dito etong si Torre. Kasi sinasabi nila na praning lang daw ang mga taga-KOJC. At yan, nagpapatunay na hindi praning ang mga taga-KOJC. Yan, nagpapatunay na talagang atat na atat kayo. O ito papakita ko lang sa inyo yung magandang nangyaring tawag dito, paghain ng warrant dito sa sa KOJC. Ito yun wait lang, hanapin natin. Nawawala. Hanapin natin. Saan na yun? Oh, wait lang. Nandito yun eh. Nawala. Oh, wala. Sandali Bakit nawala dito? Kasi puro mukha ni ni Diwata ito nakikita ko sa Puro mukha ni Diwata ito. Sandali. Nandito yun napanood ko yun yung pag-serve ng warrant ng NBI. Magandang panoorin yun Sandali hanapin natin dito. Ay, mali. Bakit ako napunta dito sa... Magkamukha kasi itong logo ng UNTV tsaka itong Ito. Anta. Ito ba yun? Hindi. Maganda yung interview mismo. Ito. As in, na-serve na po ngayon. Ito. Maganda to. Okay, pasok. Warrant of arrest issued by RTC 159 of the Pasig City, RTC 106 originally from RTC 12 Michael Dimaran, salamat po. of Davao City, dalawang warrants naman. And yung contempt warrant from the Senate, no? Binasok namin yung Kingdom, no? Consists of 4.2 hectares, a 3-story kingdom, and meron siyang underground. Pinasok natin yung buong area. And so far, wala naman tayong nakitang mga akusado, including Pastor Kibuloy. Dito, makikita mo na pinasok daw nila lahat, kumpleto yung and so far wala naman daw silang nakita. Okay? Ito pa matindi. Ginawan pa ako ng chismis ng ilan dyan
na vlogger na kesyo daw ako ang dahilan kung bakit pinasok yung at nalaman at dahil daw doon nakakasira ako sa KOJC. May mga gago talaga, no? Hindi, sinabi talaga nila yan, ha? Bakit ko daw sinabi na may underground? Ay, gago pala talaga kayo. Hindi naman po tinatago ng mga taga KOJC yan. Sa katunayan, kasama nga kayo nun eh. Nakalimutan nyo? Nagbibideo pa nga kayo nun eh. Kami nga, hindi nga kami nagla-live nun eh. Di ba? Hindi kami nagla-live nun. Kayo ng live. Kayong mga iyakeros. Oh, lahat tayo pinapasok doon. Oo nga, Brothers Traveler. Meron kasi silang bagong pautot na ako daw ang dahilan kaya pinasok at nalamang may underground. Gago. Hindi tinatago yun ng KOJC. Ang KOJC, honest. Honest to goodness sila. Kaya nga ipinakita sa atin, naka-video pa. Tarantado ba talaga kayo? Nandun tayo, video lang kami, walang live. Oh. Naka-video nga kayo, hindi ko nga nilabas yun eh. Kayo nga, naka-video yun eh. Tapos sinabi pa natin na mainit doon. Tama, mali. Oh. Tapos, hindi, totoo ha. Tapos Iyakeros naka-live yun. Talaga? Oh. Napanood ko yun, boss, sa Iyakeros. Napanood nyo. Tingnan nyo na. Sa inyo pala, tapos sasabihin ninyo, kita nyo na kay OJC. Oh, makakasira talaga yung Banateros, lalong-lalo na si Banatbay. Makakasira yan si Banatbay sa inyo. Kaya tuloy nalaman ng otoridad na meron diyang tunnel. Ay, tunnel. Ang tawag doon, underground kasi sinabi ni Banatbay. Tanga, hindi tinatago ng KOJC yun. Saan manggagaling ang kuryente? May nakita kayo dyan? Hindi. Alam nyo ba na isa yan sa kinaka-proud ng mga taga KOJC? Pag tumingin ka sa langit, wala kang makikitang kuryente. Nasa ilalim. Hindi ka makakakita ng mga sabit-sabit na mga panty at saka mga sapatos. Nasa ilalim. At hindi nila itinatago yun. Wala silang planong itago yun. Transparent ang mga taga KOJC. Hindi ko alam kung bakit pinagpipilitan yung akala nyo para masiraan nyo ko. Tama, mali. Di ba? Kaya lang, hindi effective yung paninira nyo. Hindi tanga mga Banateros. Oh, yun, totoo. Oh, ayan. Ang ganda na sinabi ng NBI, inikot namin. Wala namang nakitang mga wanted na sinasabi nila. Actually, hindi pa siya tapos. Wala pa nga sa 50%. Masyadong mainit sa loob. Oh. Ayan o, masyado mainit sa loob. The logic says, tangin na matutulog ka ba dyan kung sobrang init? Makulimlim pa nga to nung pumunta sila eh. Kita mo yung iba, naka-jacket pa oh. Malamig pa sa labas yan. Paano kung maaraw? Kung nandun si pastor, di sunog na siya dun. Tama, mali. Oh. Tapos na kami nag-search this afternoon. Hindi na kami babalik. Yung sa sinabi ng PNP, sir, na aabutin daw ng 1 month. Totoo ba ito, sir? I cannot comment that, but based on our inspection this afternoon, Ito nagtanong na to, taga-SM na ito eh. Sabi ng pulis, aabutin daw na 1 month. Tapos 1,500 ang patitirahin sa loob ng KOJC. Sabi ni Diwata, di General Diwata. Ano masasabi mo? Sabi dito sa NBI, I cannot comment on the police, pero based on our search, kasama namin yung mga NBA agents, hindi naman siya ganun katagal siguro. It took us 1 hour. Sabihin mo na, kasi sabi niya, di ba, 50% pa lang. Pero it took them 1 hour. So, therefore, I conclude, 50% is 1 hour. Therefore, what is 100%? Tore, bakit ikaw 1 buwan? Gusto mong makatulog ng libre, makakain ng libre 1 buwan? Hindi, di ba? Simpleng-simple yung mathematics eh. 50%, 1 hour.
Oh, sabihin mo na, ang 100% is 2 hours. Eh, may break in between the 50%. Oh, gawin mo ng 3 hours. Oh. O para mas masaya, gawin mo ng 4 hours. Tama, mali. Wala pang kalahating araw yun. Pati siguro yung talagang kaloob-looban niya, nasiksik mo na. O sabi mo ng isang araw. Baka bilang ng mga puno, mabilang yun na eh. Tama, mali. Hindi mo kailangan ng 1 buwan. Wait konti pa ang tao na to. Konti pa yung NBI, hindi usual. Ang NBI hindi ganun kadami, hindi katulad ng PNP. Oh. So ibig sabihin, ano si Torre? Nagsasabi ng totoo o sinungaling? Sir, may nakuha tayo info na nandito si Pastor sa QJC company. To be honest, wala kaming sa amin na agency, wala kaming nakuhang info. So para maklaro lang talaga yan, pinasok na namin para maklaro kung andyan ba talaga o wala. So hindi natin nakita si Pastor. Hindi namin nakita. Sir, saan sa mga areas sa QJC po Ang Kingdom lang ang pinasok namin, pati yung may mga banks doon, no? May mga residents na marami din, mga quarters, pinasok namin. So far, wala kaming nakita. Naging mahirap ang pag-search natin, sir, ngayon. Hindi naman kasi the KOJC personnel as well as dito yung mga lawyers nila, pinapasok naman tayo. Sir, ang tanong sa NBI, nahirapan po ba kayo? Anong sagot ng NBI? Hindi. Nakipag-cooperate naman ng mga taga-KOJC. Wrong answer, sir. Dahil sa ginawa nyong yan, tandaan ninyo, after this, eto alam ko live ito eh. Ha? After this, paglabas nila, ginipit sila ng PNP. Nalalaman ninyo kung bakit sila ginipit sa labas. Bakit sila pinower trip sa labas? Alam nyo na kung bakit. Kasi ang dadaldal nyo eh. Pinahiya nyo kami. Sabi siguro nila pagkatapos nyo kaming pahiyain na hindi naman pala kailangan ng 1 buwan. Pagkatapos nyo kaming pahiyain na kung magko-coordinate lang kami, papayagan naman pala kami. Napahiya kayong mga taga-PNP dyan sa labas. Aminin mo na, Torre. Aminin mo na, Marantan, na napahiya kayo. Kaya yung mga pulis ninyo nag-power trip sa labas. Tama, mali? Marantan. Hindi, totoo lang ha. Nagtatanong lang ako. Di ba? Napahiya kayo eh. How about tong sa Tamayon, sa Glory Mountain, and sa Fairmount? Wala pa. Before na search na rin namin, so far wala din kaming nakita. But I do not know this time. So this afternoon, ito lang yung focus namin dito sa KOJC. Sir, after this, sir, may motion ba tayo to request the alias warrant? Actually, mayroon ng motion for alias warrant. Hindi lang namin alam kung anong resulta. And lastly, I would like to emphasize that we serve the warrant of arrest in a very peaceful and orderly manner. Sir, any state... Sir naman! Ba't yun naman inulit? Sabi siguro ni Marantan tsaka ni Torre, tangina basag trip to oh. Basag trip to oh. Sinasabi nga, ang packaging nga namin, may mga itak, may mga boloy, mga taga kay OJC. Basag trip ka naman, sir. Hindi ka na lang nakikisali sa amin. Wala ka pala. Ano ka pala? Lone Ranger ka pala. Oh, di ba? Basag trip si Kuya eh. Oh, kaya tuloy, ganun. Checkpoint ka sa labas. Pagtitripan ka namin sa labas. Oh. NBI director, payag ba kayo? Pinagtripan yung mga bata ninyo? Oh, dahil maayos yung kanilang pagsiserve ng warrant. Oh. Dahil napaya yung mga PNP, pinagtripan yung mga bata nyo sa labas.
Payag po ba kayo doon, NBI Director? Oh, by the way, highway. Bakit wala ito sa media, sa mainstream media? Bakit wala ito sa mainstream media? Bakit? Hindi nyo ba sasabihin na maayos at mapayapa at nakipag-cooperate ang mga taga KOJC? At pinayagang pumasok ang NBI, mga mainstream media, mga hindot kayo? Wala, hindi nyo sasabihin? Tama, mali. Anong gusto nyo? Yung magulo? Yung parang nagwawala ang mga taga KOJC? Ganon? Pero pag mapayapa, hindi nyo babalita? Ay, tangin na talaga. Alam nyo na mga galawan nitong mga mainstream media. From the KOJC Legal Counsel. Well, this proves that the KOJC is very cooperative. The search was done in a very peaceful, orderly manner. And we hope and pray that the PNP would take notice of the search being conducted this afternoon, that it was conducted properly by elements of and agents of the National Bureau of Investigation. Means to say, sir, hindi kailangan marahas to do the... Hindi kailangan na magdala ka ng maraming armas dito kung makipag-cooperate po sila sa amin, no? Wala. May nag-cover naman taga TV5 at GMA. Wala, hindi nakakabit sa mikropono na yan. Para lang masabi na meron sila. Ang ganda ng punto nyo dun, Hindi, mga kababayan, huwag kayong magagalit sa mga cameraman, ha? O kaya sa mga nagaganyan-ganyan na mga reporter. Hindi nila kasalanan yan. Sa newsroom dinadali yan. Sa newsroom. Hindi yun nila kasalanan na hindi ipalabas ng news ng TV5 o kaya ng GMA nung cameraman. Kasalanan yun na nasa loob eh. Kaya ayan yun na, pagbigyan nyo na, ibig sabihin lang yan, alam naman natin. Ayan nga sinasabi ni Atty. Torion na hindi naman kailangan ng marahas. Papapasukin naman kayo basta tama yung ginagawa ninyo. O, diba? Yun lang naman po yun eh. Pero syempre, alam mo naman, alam mo naman ng mga kalaban ng lipunan, talaga nga namang iba na naman ang packaging nila dito. Ang sinasabi naman nila dito, kesyo daw bayaran tong mga NBI director. Hindi yung director, yung NBI na yon. Yun ang packaging ng mga iba eh. Oh, lalong-lalo na yung mga ensimada vlogger. Oh, sa pamumuno ni yung na lang banggitin pangalan ng animal na yun. Pero ang sinasabi nila, kesyo daw, bayaran daw itong mga direktor na ito. May mga bali-balita silang ganyan. Kaya nga alam mo, grabe talaga eh, no? Diyan mo may isip na talagang iba, wala sa hulog. Wala sa hulog itong iba nating kababayan na talaga nga namang basta lang pagka hindi papabor sa kanila, sasabihin nila, bayaran. Basta ganun sa kanila eh. Hindi alam mo yun, talagang iba ang pag-iisip nila. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay kasi pagka nga naman bobo ka, saka bayaran ka, talagang ganun ang mangyayari. Di ba? Medyo, ito, panoorin natin ito ha, sandali lang. Ay, wait. Ito pa, iba pang issue tayo. Pag-usapan natin to. Maganda rin tong issue na to eh. Kaya, ito. Dali, saan na yan? Ito. Tinawag na kasinungalingan ni dating Philippine Navy Chief Vice Admiral Robert M. Pedrad ang mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay M. Pedrad, wala siyang ibang pwedeng gawin kundi depensahan ang kanyang sarili, sabay giit na malinis ang kanyang konsyensya. Hindi raw niya alam ang motibo ni Trillanes sa paghahain ng reklamong plunder sa Department of Justice. Humarap daw si M. Pedrad sa mga investigasyon ng Senado, Kamara at ng Commission on Appointments at naging consistent siya. Wala rin umunong nakitang anomalya ang mga mambabatas kaya ito yung time na sinasabi, inulit diba ni Trillanes yung demanda kay Senator Bongo. Kadawit dito yung Navy Chief eh. So nililinaw niya na wala
Hindi ko lang alam kung nagagalit si Trillanes dahil hindi kasi kung maalala ninyo, 'di ba binuking ni Pangulong Duterte na yung pamilya ni Trillanes ay nakikipag-deal sa Navy. Baka hindi ako sure dito Baka kaya niya dinimanda ito yung dating Navy chief dahil sa baka pinutol nito yung kung ano mang negosyo na ina-allege sa kanyang pamilya. Kaya siguro walang nangyari. Ibig sabihin, nawala yung pamilya niya. Hindi ko alam kung ganun ang dahilan kung bakit nagagalit siya dito sa Navy na ito. Nakumpirma ang kanyang pagkakatalaga bilang Navy Chief. Dagdag pa niya, hindi totoong sangkot siya sa umano'y anomalya dahil nagretiro na siya noong tinanggap ng Navy ang 2 barko. Mga kapuso, Ayan po yung kalokohan ni Kaya kita nyo naman, kahit po yung Navy Chief sinasabing wala kalokohan itong demanda ng ni Trillanes, 'di ba? Alam na natin yung mga ganyang galawan ni Trillanes. Pampolitika. Kaya nga ulit-ulitin natin sa mga taga-Caloocan, kung gusto niyo na magkaroon ng toxic na mayor, iboto niyo si Trillanes. Para maging toxic ang ang inyong buhay, 'di ba? Kaya kayo mga taga-Caloocan, bahala kayo. Problema niyo na 'yan. Kung gusto niyo maging toxic ang inyong syudad, baka mayat maya ganyan lang ang gagawin ng inyong mayor. Tama, mali. Sino po ba mga taga-Caloocan dito? Sige nga, taas nyo nga kamay. May kamag-anak kayong taga-Caloocan. May mahal kayo sa buhay sa Caloocan. O meron kayong kabit sa Caloocan. Taas nyo kamay nyo. Sige na. Kung meron kayo, ayan. Sabihan ninyo yung mga mahal nyo sa buhay. Sabihan ninyo yung mga kamag-anak ninyo sa diyan sa Caloocan. Uy! Wag naman tayo maging toxic. Wag naman tayong bumoto dito kay Trillanes. Pambihirang buhay ito. Di ba? Ito pa. Meron lang tayong isang isi-share dito. Ito. Importante ito. Okay lang ba medyo magtagal-tagal tayo ng konti? Marami tayong discussion. Ito. Importante ito Bakit kanyo? Ito. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Pasok. Ito, pasok.